Good morning mga ka-traffic, mga ka-financing. So, nandito tayo ngayon sa harap ng office. Waiting tayo sa ating mga kasama, si manager po. At bali pupunta tayo ngayon sa Nueva Vizcaya para po mag-extension po ng unit ng ating isang client po. So, inaantay po natin. Actually, ang usapan po natin dito is 4 o'clock. So, bali, late ako ng konti pero mas nauna pa rin ako sa kanila. So, mamaya at kabayanan niyo po yung aking yung aming journey, yung aming biyahe mamaya papuntang Vizcaya at pabalik dito sa Baguio. So, ayan po. Super lamig dito, kaya ganito yung outfit ko kasi sobrang lamig. Dito iloobo po tayo ngayon, pero hindi yan makakapigil sa ating trabaho. Ubo lang yan. So, ayan po. So, ayan po habang nag-aantay tayo sa kanila. So, ayan po. Habang nag-aantay po tayo sa kanila, Luzon, Visayas, Mindanao, mga ka-tracking, mga ka-financing po. Sa mga interesado po kumuha ng track, i-direct message nyo lang po ako. At kung ikaw po ay nasa North Luzon, Central Luzon po, ay mayroon po tayong 5 years pay. Pag ikaw naman ay outside ng North Luzon, Central Luzon, 3 years po tayo. So balay natin soon at mag-open din tayo sa inyong lugar ng 5 years to pay. So mga ka-tracking, mga ka-financing po, ayan po, nagpifinance po tayo ng track, Japan Surplus at saka Pinoy Surplus po. Tumatanggapin po tayo ng Sangla ORCR, Sangla Nicolo, car and truck loan takeout, yung mga galing sa bangko po, pwede takeout, basta nakahulong na po tayo ng mga 60% pataas po. At ang pinaka-importante po doon, dapat updated po yung ating payment. So, hindi po tayo nagde-delinquent po sa ating hulog. Ayan, hinihingal ako. Actually, kahapon, galing po ako sa Subic. So, ngayon, nag-stencil din kami kahapon ng yun. Kaso nga lang, hindi ko na-vlog yung lakad ko kahapon kasi medyo sumama yung ating pakiramdam. Medyo tumaas yung ating blood pressure, so kailangan ko magpahinga sa sakyan at sobrang init kasi doon, kaya hindi na ako nag-take ng risk para mag-ikot-ikot at kuhaan ng picture yung mga unit natin kasi siyempre nakakatakot, tumaas yung BP ko, buti na lang nakabili ako over the counter ng iniinom kong tabon. Wala pa sila. Ako lang yata ang tao. Kaya inuulit ko po guys, mga ka-track, yung mga ka-financing po. Ayan, nag-o-offer po tayo ng truck loan. Ang interest po natin sa truck loan is negotiable din. Pero pinakamababa nating interest sa truck loan is 1.25. So, yun, depende po yan sa ibibigay po sa atin. So, yun sa mga nahihirapan naman sa business, sa pag-apply ng loans. So, i-PM nyo po ako kasi paulit-ulit ko po sinasabi dito sa vlog. Sa vlog ko po na hindi lang basta-basta ang mag-apply ng loan. So, may mga bastihan niya kung paano po tayo mabibigyan ng mataas na approval or mababang approval. So para mabigyan po tayo ng mataas na approval, i-guide po kayo at tuturuan po. Ayan, punta muna tayo ng 7-Eleven. Bali, bili lang tayo ng strepsil kasi medyo masakit yung aking lalamunan. Bili muna tayo ng strepsil habang nag-aantay po sila. Bali, doon po tayo susunduin. Umaga. Lakad muna tayo. Punta tayo ng 7-Eleven. Dito tayo mag-aantay kasi bibili ako ng strepsil.
good morning, good morning. Ayan po. Yung iba ang sarapan ng tulog. Tayo nandito na sa labas nung tatrabaho na. Ayan po, punta tayo ng 7-Eleven. Punta tayo ng 7-Eleven. Bibili tayo ng skepsis. Papatayin po natin nakatawag sa yan. Coffee muna. Medyo manos. Video lang. Video lang ba yun? Video ba yan? Pang vlog, pang ano ko lang to, pang halos sa vlog. Parang bubuyog. Diretsong pababa pala, no? Hindi pa natin nadaanan yung Ang bakla. hindi, Yung. yung isang lugar. Isang lugar. Ang lugar. Isang bakla, sir, pa. Nabigi ako. Sir, gusto na nagpunta. Natulog ako. Natulog ka. Tayo mo ikaw kung mag-drive kasi. Ha? Si Sir Jericho na problema. Bakit? Tutulog lang. Di ba dito rin tayo dumaan papunta yung sa Mountain Province? Sa kabila. Ay, saan ba? Dito rin yan. Sa kabila. Ah, Trinidad. Trinidad ba yun? Oh. Ito yung sa may ano. Ah, nga pala. Atok ba yun? Halos yung mga yun. Ito ang Buklaw. Anong safe ko dyan? Yung sa kabila o ito? Ganda sa driver sa. Yung ano, safe na. Okay, siya kami
morning, good morning. Nandito tayo sa Ambok na stop over muna tayo. Ayan. Yan po yung Ambok Lao. Ayan, nandito tayo stop over muna. Stop over muna tayo. Sobrang lamig dito. Yan, good morning, good morning. Good morning, good morning. Andito kami sa Ambok Lao, going to Nueva Vizcaya. First stop over namin. Yung istorya niya po una. Ginawa mo na ng pang-asal sa summer cleaning siya. Hindi siya makaporma kahapon, ma'am eh. Ang dami niyang ginagawa eh. Hindi mo kaya, no? Hindi ka mag-vlog mamaya sa Mount Purgatorio. Baka may sumali. Saan? Oo, kay ma'am. Kahapon niya pa Purgatorio, sir. Kahapon niya pa sa amin. Mapapansin niyo, sir, yung Mount Purgatorio, sir. Pare-pareho yung ano. Ayan guys, yung Ambok Lao. Ayan po yung nasa likod ko po. Ambok Lao daw po yan. Ayan, ikot-ikot po tayo para makita po natin yung view. Ayan, dandan. Ayan. Walang signal dito ng phone. Ayan. Naghahanap na tayo ng signal ng phone kasi tatawagan po natin si client. Ayan po sa baba. Ayan. Napakaganda dito, malamig. Daming kabahayan dun sa baba. Oh. Minsan pag ano, mataas ang tubig. Pero ngayon walang tubig. Hindi mataas. Nandito na tayo ngayon sa Kayapa. Ito yung last. Ay, Nueva Vizcaya na ito. Oo, O, ito na yung boundary ng Benguet, no? Vizcaya. Kayapa. So, yun. Yung bayan ng Kayapa. Time check is alas 8. 18 ng umaga. Friday. Kayapa. Malaki din tong ano. Maunlad din itong bayan. Boundary ito ng Benguet at saka Nueva Vizcaya. Pero itong Kayapa isakop na ng Nueva Vizcaya. Ayan po. Naman yung ibang yung expenses na ano, ang importante na kapag billboard. May report naman tayong bibigay sa ano eh. Kasi oo naman ang oo yun. Wala naman ano kasi. Sino? Ano? Pero oo lang. Sabi niya, Ito yung sabi Aritaw na po ito. Sakop na po yata ito ng Aritaw. Hinahanap po namin yung Sabi niya, solid. Pintian papuntang Aritaw para hindi na kami pumasok ng sentro ng
bayan-bayan ng ng Nueva Vizcaya. Kasi ang dediretso kami papuntang Tarlac. Dire-diretso na to. Hindi na to yung paligid. Welcome to our town. Pwede dire-diretso lang siya ng Aritaw. Oo. Diretso lang, ma'am. Oo. Yan, good morning. Alas 9 ng umaga. Nandito na tayo ngayon sa town proper po ng Aritaw. Ayan po, nasa Aritaw na po. Ayan. Ayan, good morning po dyan. So nandito tayo sa proper ng Aritaw, kung saan dito ako na-assign noon 15 years ago. Ang tagal na. Pero lagi naman kami dumadaan dito. Bumababa kami. Kasi may mga kliyente din tayo dito sa Aritaw. Kunwari na may kasi kasama ko sa hello, stop po na kami dito. Mamimili kami ng sako. Kumuha ka na lang isa. Kasi yung sako. Pero kaya. Ito na lang yung tanong mo. Kasi kami maghahati ito. Nailit na ako. Kasi marami pa kong inulat yun. Ito yung paghahatian namin tatlo. Yun. Padubli na lang mamaya. Hingin na kami ng plastic din na. So bayaran ko 120 yon plus 320. Ilang plastic set kailangan? Apat. Tatlo. Sige, sama mo na lang. Ano yung set lang? Parang bili-bili muna kayo. Muna tayo dito. Yan. 120, 320 plus 150 for on. Tama pa. Mamimili da. Bili tayo ng ano. Yung may po kayo yung sa akin. Yung sa akin. Wala. Ilang minutes yun? Stop mo lang. Ayan mag-i-exit na tayo ng Nueva Vizcaya at papasok tayo ng Nueva Ecija. Ayan. So tuloy-tuloy lang po ang ating biyahe ngayong maghapon. Ito po yung ating mission ngayon. Pumuntahan yung mga client kung nasaan sila para makahabol tayo sa ating mga commitment na production sa isang financing. Sa financing po namin. Oh, nasa Marcos na tayo. Esta magkakapit sa sakit ng ulo at nagpapiliin ang singling ng balakang. Oh, Marcos na. Ito yung tunnel. Ang dami natin sila dito. Ano to, Santa Fe? Ay, hindi na. Tapos na tayo. Nueva na patan. Sorry. Yung truck na yan, pag pumunta ka, ito po ay sakop ng
parang Cabanatuan kasi nag-welcome Cabanatuan ay di pa, pero Nueva Ecija na ito, nasa Nueva Ecija na po tayo. Papunta tayo ngayon sa Capas Tarlac po, kung saan nandoon yung truck po natin na i-extend sila. Na-prank kasi kami kanina eh. Sabi nasa Vizcaya, yung pala nasa Thailand. Luzon, Visayas, Mindanao po sa may gusto po mag-apply ng loan, truck financing, Sangla RCR, Sangla Titulo. Nationwide po tayo, may mga branches po tayo nationwide. Yan. Sa North Luzon, Central Luzon po, mataas ang approval, almost 95 ang pwede maibigay po sa inyo. Possible 100%, depende po sa capacity po natin. Depende po sa details ng unit po. Nandito na tayo ngayon sa Kabanatuan na marami. sa Muñoz, Diretso Kabanatuan. sa may Nueva Ecija. So medyo ilang ano na lang, mga 15 ang lalakbayin namin. Ito pala yung Philippine Carabao Center. Maghanap na lang tayo ng kakainin. Maghanap na lang tayo. Update ko lang kayo, nandito na kami sa Gimba As of 12:29. as of 12:29 tanghali, wala din pa kami kumakain. Yan na ma'am? 39 na lang. Pag-alat pa natin. Ayan, only in the Philippines. Expressway, nakamotor. Silix service. $120 lang yung aming patakbo. 120. Ganda pala ang tulog niya, no? Nasa langit na po kami. Skyway na pala, no? Time check to 25 po ng hapon. Kararating lang po namin dito sa location kung saan nandito yung truck. Ayan po, yung nasa likod ko po, yung po yung truck na ipi-finance po natin. Bali Pinoy surplus na po siya, pero maganda pa po siya. Ayan, so bali i-extend sila na po ng aming manager. Ayan po.
So dito po, nandito po yung mga poultry farm kung saan kumukuha sila ng mga ipot, pupo ng ng manok na ginagawang fertilizer naman sa Benguet. Yung doon naman nila dinideliver yun. Actually yung client po natin is from Mountain Province. So yun po ang business niya. Yun po. Mga poultry, yung nakikita nyo, yung mga poultry po yan. So yung mga pupo niyan, yan po ang kinukuha nila dito. Dinadala naman ito sa Benguet, sa Mountain Province. So siguro naka-order na ito ng mga farmers. Ito yung ginagawa nilang fertilizer. So ayan po, as you can see po, ayan po, bali chine-check na po yung unit kung okay pa po ito or hindi na po. Pero so far okay yung unit eh. Okay po yung unit, maganda pa yung unit. So dito na area, nandito yung mga poultry. Ilang to, marami din. Dito pala nang gagaling yung mga ipot ng manok. So sine-check po nila yung unit. I-stencilan po yan. Ayan, ongoing pa rin yung pag-stencil ng unit. Andyan po sila manager, oh. At saka yung ating CI na maiksi ang kamay. Ayan po. Sa susunod daw, Sir Dan po, pinananawagan po kami. Nagre-request po siya ng hagdanan. Uy, isasama ko to sa vlog, ah. It lang. Time check po, 2:50 in the afternoon. Still nandito pa po kami sa location. Kung saan po ini-stencil na namin yung unit. Yan po, sa wakas. Matutuloy na rin kasi pa ito, last year pa ito na transaction. Kaso nga lang busy pa kami lahat. So ngayon lang kami nagkaroon ng time para i-push itong application ng ating client from Mountain Province po. Ayan po. Ayan po yung truck yung nasa likod ko po. Ayan. Napakaganda pa po ng truck. Again and again, Luzon, Visayas, Mindanao po. Truck financing, truck loans, Sangla ORCR, second-hand truck, second-hand car financing po. Tumatanggap po tayo. We have branches po nationwide na pwede po mag-cater po sa atin. At saka sa yung mga nakatira po, inuulit ko po lagi na yung mga nakatira sa North Luzon, Central Luzon po, mayroon po tayo 5 years to pay. So outside po ng North at saka Central Luzon is 3 years to pay po. Ayan. Interest rate po, same po from other financing. Mag-start po tayo ng 1.25 monthly interest. Depende po sa capacity to pay at saka sa details po ng unit. Ay, hinihingal ako. Ayan. Ikot tayo, check po natin yung unit. Siyempre tatakpan, hindi muna natin ipapakita yung plate number. Ayan po. Kasi ayan. Mga ka-tracking, mga ka-financing po, inuulit ko po, ini-invite ko po kayo na mag-share, like, and subscribe po sa aking YouTube channel po. Jeff and Chris TV po, yung makikita nyo po sa aking Facebook account na Jeff. Minsan pinopost ko po yung aking nire-repost ko yung aking mga videos sa aking vlog para rin makita nyo po yung ginagawa ko o kung anong ginagawa po namin kasi sa pagsi-CI. Kasi minsan sumasama talaga ako pag may available time po ako. Pag hindi po komplikado ang aking oras, sumasama po ako sa pagsi-CI at saka pag-i-stencil ng unit. Kaya makikita nyo sa aking mga previous vlog po, minsan nasa Subic po ako. Kasi minsan halos karamihan po ng aking client, Luzon, Visayas, Mindanao po, ako po ang nagbibigay ng mga unit. Po, pag ako po ang nagbigay ng unit sa aking client, masasabi ko po na 100% po na ma-approve po tayo.
Kasi una-una, sa Subic kasi, yung mga dealers po kasi natin doon, karamihan po doon, hindi magbibigay sila ng quotation kung walang reservation po yung unit. So ngayon po, may mga partners po ako na dealers sa Subic na talagang trusted na, may malaki na po ang tiwala nila sa akin dahil sa mga naging previous transaction po namin na sa kanila po ako kumukuha ng truck. Kahit walang reservation po, nakakahingi po tayo ng quotation po, kasi ang pinaka-importante po pag nag-process po tayo ng truck loan, kailangan po ng quotation kasi yun po ay ang pagbabasihan kung sa approval, sa appraisal, kung magkano po ang pwede ma-approve po sa ating client po. Isa rin po yun sa mga pinagbabasihan. Kaya po yung ibang mga taga Mindanao po natin na mga kliyente, yung walang oras po, sinisindan ko na lang po sila ng mga trucks na gusto po nila. And then, halimbawa, nagustuhan nila ng truck through pictures, videos. So, hihingi na po ako ng quotation sa aking dealer para simulan na po namin yung proseso. Tapos, halimbawa, yung client po natin, nakaka 50% na po yung proseso, at saka nakitaan na po na approvable siya. So yun, nire-required na po namin yung client na i-reserve yung unit po para hindi naman maibenta sa iba. Meaning, hindi masasayang po yung ating reservation kasi bago po nyo i-reserve yung unit, more than 50% na po yung papel natin. Kumbaga, andun na, may approval na, nakitaan na po natin na talagang approvable po tayo. So hindi tayo katulad ng iba na reservation muna ng unit bago iproseso. So ang pwede mangyari doon, pwede po tayo ma-decline. So ngayon, kawawa po o sayang po yung ating ni-reserve kasi karamihan po ng ating mga dealer sa Subic, hindi po refundable yung ating reservation. Ayan po, yun. So, kaya ako po, pag ako po ang nag-assess ng ginagarantiya ko po sa mga client po na ano man ang mangyari po, ang ating reservation po sa Subic ay refundable. So yun po kasi yung naging agreement po namin ng mga dealers na kapartner ko po sa Subic. Ayan. Yata yung pag-extension, nagpi-picture taking na po sila doon, awarding na yata po. So inuulit ko po, mga ka-tracking, mga ka-financing po, nationwide po, mga soki ko po sa truck, soki ko po sa financing. Kung gusto niyo po mag-apply ng truck, magsangla ng truck, kumuha ng mga sasakyan brand nyo, SUV, sedan, van, i-message nyo lang po ako at tutulungan ko po kayo kung paano po ma-approve sa financing, lalo na po sa requirements sa documentation po, medyo stricto po. So ngayon tuturuan ko po kayo kung ano po ang gagawin nyo, kung paano tayo mabibigyan ng mataas na approval. Ayan. Pinaka-importante kasi yung requirements, dapat kahit malaki yung business po natin, kung kulang po tayo ng requirements, possible mabibigyan po tayo, kaso nga lang mababa yung approval kasi more on documentation tayo. Magbe-base po tayo sa mga requirements sa documents na ipe-present po natin. Yung po ang pagbabasihan. Kaya ako nagbibigay ako ng advice sa mga kliyente kung paano po ma-establish or mapalaki yung kanilang source of income, yung capacity to pay po nila. So inuulit ko po, Luzon, Visayas, Mindanao, in-invite ko po kayo na i-like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel, Jeff and Chris TV po. It's all about financing and travels. So makikita nyo po doon yung aking ginagawa everyday. Ayan po, dito na po ako mag-close sa akin for this vlog. So ulit, please like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel na nag-uumpisa, Jeff and Chris TV po. Salamat po, see you po sa aking next vlog. Thank you po.